Yung mga tanong ko, naka-speakerphone yun eh. Sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia nun. Hindi po kami. Kaming dalawa lang talaga yung mag-kausap. What's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? How about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na i-deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang, is a false statement po, Mr. Chair. Kasi po, nung magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person. You mean to say, iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Ulitin mo nga, I-deny ko po yung, i-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yung dokumento na yan. Sabi ni Mr. Francia. Sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo? Apo, kasama ko po nun sila nun eh. Bakit nas kasama ang asawa mo sa usapan niyo? So, confirm mo na sinabihan mo yung asawa ni Curioso na i-deny mo yan dahil hindi mo nakita? Yung eksaktong pagkakasabi ko, hindi ko po matandaan, pero totoong sinabi Ayun, ko, may dinay ko yan. Ay, sus. Alam mo, very recent lang ito nangyari, ha? Opo. We must be precise. Otherwise, wala kang kwentang agent kung simpleng usapan gano'n, hindi mo recall. James Dave Curioso. You're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the sole ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila, within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. I was a case monitor back in 2008 for Philippine Drug Enforcement Agency, just to monitor drug cases for within Metro Manila. Parang, civilian employee? Opo, contractual. Contractual. Non-uniform personnel. Non-uniform personnel, contractual. Yes po. Yung nire-renew yung kontrata every year? Yes. Please continue. Your question a while ago is, what is my relationship po, tama, with Jonathan Morales and Martin Francia? With all due respect po for both of them, Mr. Jonathan Morales and Mr. Martin Francia, they are both close to us. Kasi parehas po namin silang ninong sa kasal. And the reason why lang na nag-reach out ako kay Mr. Jonathan Morales on April 2, it's simply because I'm concerned about his welfare. Kasi alam ko na marami na siyang pinagdadaanan eh. As a private person, marami na siyang kasong pinagdaanan and marami na rin siyang sakit na pinagdaanan. So, I wanted to give him a heads up doon sa social media na nag-leak, which is with Maharlika. So, you confirm na nag-usap kayo prior to the first hearing that we conducted last week? Opo, April 2. April 2? Yes. Saan kayo nag-usap? Telepono po. Telepono? Opo. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia nung nag-usap kayo or naka-three-way communication kayo? Or naka-speakerphone po. Ano? Naka-speakerphone po. Speakerphone, ikaw? Opo. Yung cellphone mo naka-speakerphone? Opo. Bakit naka-speakerphone? Kasi, actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na sinabi ko sa kanya nung magkausap kami kasi that's only within 3 minutes call, paputol-putol pa na kuyang may nakakarinig sa'yo. Sabi niya, sino? Si Francia? Tumawa pa nga siya eh. Tapos sabi ko, oo, kasi nandito kami sa opisina niya. So at that time, magkasama kayo ni Francia? Opo.
sa opisina ni Francia. Opo, pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Tapos, ang pinag-uusapan lang po namin ni Morales is, kuya, kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sa'yo, yung Toyota Vios is sa'yo rin. Ay, sorry. Yung Toyota Vios is for Mr. Francia. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So, ang sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung ako ba talaga yung nakapirma. Hindi niya daw po maalala. Yung perma Nung investigation agent or yung nasa may pre-op. sa pre-op, Opo, hindi niya maalala. hindi niya maalala. Sige, continue. Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na, Dave, sinulatan ko na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung papaano napunta sa vlogger yung report na yon. So sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat, pinatawag ka ba? Sabi niya, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba yung investigation agent na nakapirma? Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero afterwards, April 7, alam na niya na siya yung nakapirma. Sige, continue. Tapos, Mr. Chair, sabi ko, na-send mo na. Tinanong ko siya, na-send mo na yung, Na-send? yung sulat, Okay. which is the hard copy or the physical document. Sabi ko, baka mapasama, kuyang, hindi naman na daw pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, prior to his statement, sinabi niya, dinideny daw ni DG. Ang sabi ko sa kanya, hindi na pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, I'm talking to Maharlika. Not that particular document. Kasi, medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then, tinanong ko siya kung nasend na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan yan doon sa office. Di ba nga mula nung nagka-order na na-relieve tayo, bawal na kaming pumunta doon sa office. Tapos, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talagang malaman, hindi dyan na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation yung tatlo? Yes, Your Honor. Please. Ito yung yung mga tanong ko, naka-speakerphone yun eh. Sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Ngayon, kung ano yan, Sino nagsabi? siya. Director Francia. Ngayon, Ikaw may hawak ng cellphone, dali lang ha? Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi, Sigurado ka? apo. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia nun. Hindi po kami. Kaming dalawa lang talaga yung magkausap. Within that 3 minutes. What's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? Kasi po Mr. Chair, gusto lang po talaga namin malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit ka nag-speakerphone kung kayo lang pala dalaw nag-uusap, hindi pala nakikinig si Francia? Naririnig din naman po niya pero hindi po siya sumasagot. So narinig niya. Opo. Hindi siya sumasama sa usapan niyo? Hindi lang po siya sumasama sa usapan namin. How about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na i-deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang. It's a false statement po, Mr. Chair. Kasi it was taken out of context yung deny. Sige nga, anong context pala na alam mo? Kasi po, nung magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person, sinasabi nila na i-deny ko yan kasi hindi naman kumbaga hindi nila nakita yung dokumento. You mean to say, iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Na Kasi hindi naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya i-deny niya. Pag Sinabi niya na i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. I-deny niya kasi, ulitin mo nga, I-deny ko po i-deny ko yan kasi hindi naman
Hindi ko naman nakita yung dokumento na yan, Sabi ni, Mr. Francia. sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo. Apo, kasama ko po nun sila nun eh. Bakit nas kasama ang asawa mo sa usapan niyo? Kasi po yung asawa ko po is an agent of Philippine Agent Drug ng PDEA, Enforcement yung asawa mo? Yes po. So, confirm mo na sinabihan mo yung asawa ni Curioso na i-deny mo yan dahil hindi mo nakita? Yung eksaktong pagkakasabi ko, hindi ko po matandaan, pero totoong sinabi Ayun, ko, i-DNA ko yan. Ay, sus. Hindi, This is, alam mo, very recent lang ito nangyari, ha? Opo, opo. We must be precise. Otherwise, wala kang kwentang agent kung simpleng usapan gano'n, hindi mo recall. Do not leave yourself, do not leave a room for maneuver. Be precise. Yes, Your Honor. O, sige. Sinabihan ko po siya, si Agent Amar, yung kanyang asawa, Okay. na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nalaman yan, hindi yan pinialam sa akin noon. Kaya Okay. ganun yung sabi ko, i-deny ko yan kasi wala akong kamalay-malay dyan. So Bakit that hindi was ko may precisely your words. ganun? Opo. I swear, Pero- precisely your words. Ang kausap ko po ay ibang tao. Hindi Ibang po tao. siya. Ina-assume lang po ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap, kung sa kanya ba o dito. Ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo inassume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Dave Curioso, sabi niya, Kuya, ano pa kami sa office ni Tata Abe? Ito, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, tinay mo na lang yan para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakarang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino. Alam mo, Your Honor, itong sinasabi ni Dave na yung pirma, hindi ko ma-recognize, nakatakip po yung pirma. At saka nung time na yun, kakain pa lang ako noon eh, nung pinakita niya eh, nung sinag po niya sa akin. Nung makita ko po yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Eh, samantala sa kanila galing yung dokumento na nakita sa akin. Sinend sa akin sa Viber. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko, kanino to? Kasi may takip. May takip po yung pirma, hindi po talaga siya, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado kung Kaya hindi ako sigurado. At saka yung tingnan-tingin na yun, ngayon, nung masabi ko, parang ako ata yan ah. Sabi ko pa nga sa kanila, yung pa nga ho yung, ako, naiintindihan ko yung posisyon nila ngayon kasi yung asawa niya, nandun pa. Kasama nila, nag-testify nung isang hearing. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung saan man sila papanig. Kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi pumanig sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito, ay yung pag-uusap, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Director Francia at sa akin, sa pamagitan niya, yung dun mismo, dun sa yung cellphone na nilagay sa speakerphone. Kumbaga, kaya yung mga tanong ko, sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya, sinasagot ko naman. Hindi kami nagkausap na direkta, pero mayroong conduit. May conduit, Your Honor. ang talo ka lang ngayon dito dahil 2 against 1. Dahil Your Honor, nag-deny, ikaw ang nag-insist. Your Honor, yan yung, sir, hindi naman, kumbaga sa, ito sila na, yan yung buong agency, Your Honor. Hindi ko naman kinakailangan, pa man eh. Basta yun lang po yung sakop ng aking, personal na, knowledge eh. I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, kung preponderance of evidence ang pag-uusapan dito ngayon, talagang matatalo ka dahil dalawa sila nagdi-deny, ikaw isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yun. Yun lang, hindi kong sabihin nun, hindi, nasabi ko nagsinungaling ka. Opo. So, hindi totoong sinabi ni Morales na, ay ni Francia na i-deny natin yan. Hindi po. Hindi. Po. Pero sinabi niya Pero sa ibang tao po. sa ibang tao, which is asawa mo, Opo. na i-deny niya dahil hindi niya alam yan. Opo. Okay, so yan ang narinig mo. Opo. You confirm, Mr. Francia. Yes, Your Honor. Ikaw, sinabi mo na ikaw ang sinabihan na i-deny natin yan. Yes, Your Honor. Kasi nga, kaya ako sumulat, pati kay DG, gawa ng, ako yung nakapirma. Ako yung nakapirma, sila hindi nakapirma. Ako yung nakapirma doon sa dokumento. Sino maiipit dyan? Ako.
madali nilang itanggi. Hindi ko naman sila, hindi ko naman sila, Your Honor, mapipilit o anuman na, dahil choice nila yan eh. Dahil na iniingatan sila. Sa akin, nasa labas na ako, Your Honor. Nasa labas na ako. Sila nasa loob pa. Kaya, yun yung... Thank you for that. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rolly Fuentes, ito na yata yung sinasabi ni Maharlika na nag-meeting ang taga-PIDEA para sa script nila. Pahayag naman ni Trisha Bernardo, kunti na LNG talaga at mahuhuli na sila sa mismong bibig nila. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Susan Burgos, buti naman at magaling din na investigador itong si Senador Bato. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.